Gusto ko talaga mga kababayan yung matulungan talaga itong taong to. Kasi matino pa siya. Sabi ko sa'yo, isasakay na kita sa bus. Didiretso na kita eh. Yan nga eh. Ha? Yun nga eh, sana naniwala. Okay, halika. Halika, sama ka na lang sa akin. Dalhin na lang kita sa Batangas. Ha? Ihatid na lang kita. Alam mo, isa lang sasabihin ko sa'yo. Hindi naman lahat ng kaibigan is itinatakwil kapag wala ka ng pera. Hindi lahat ganun ng tao. Pero kailangan pumili ka talaga ng kaibigan. Na totoong kaibigan, dadamayan ka. Dahil sa nangyari sa buhay mo, dapat naging inspirasyon mo kung sino man yung mga tumalikod sa iyo na iyong kaibigan, no? Eto, magsisimula tayo. Kain muna tayo. Mga kababayan, samahan niyo po kami. Kakain muna kami. And then, abangan niyo na lang po yung mga sunod namin mga pag-uusap ni Bal. Kasi ito yung pangalawang tagpo namin ni Bal na pagkikita. At ito, sa pagkakataon na ito mga kababayan, hindi na po ako papayag na babalik pa siya dun sa mga kaibigan niya. Sa akin na muna siya sasama hanggat maging maayos ang lahat, and then ihahatid ko siya sa Batangas. Abangan niyo po yan mga kababayan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang gabi po sa atin lahat. Sa lahat po ng tagapanood ng Team Daddy Frankie, sa lahat po ng nagmamahal kay Valerie, kay Bal, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kababayan, kaninang umaga po ay nilusob namin itong Buendia para hanapin si Bal. Dahil napag-alaman namin na hindi siya nakabalik ng Batangas. Sa awa ng Diyos mga kababayan, nakita namin si Bal na tahimik, malungkot. At thanks to God, kaninang umaga, naipag-usap ako kay Bal para iuwi na siya sa shelter. At sa aking napag-alaman, aming napag-usapan mga kababayan, alam ko napanood nyo na rin dahil na-upload ko na po nakaraang araw kung ano nga ba nangyari, bakit hindi siya nakabalik. No? Kaya sa panahon na ito mga kababayan, sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na babalik pa siya doon or what. Kumbaga, dito na lang muna siya sa shelter namin hanggang sa maging maayos ang kanyang kalagayan. Hanggang sa dumating yung time or oras para ihatid si Bal sa Batangas. Dahil parang nagkaroon nga po ng problema. No? After niyang matulog mga kababayan, pinatulog ko kasi maghapon dito sa shelter. Ngayong gabi napag-isipan namin na mag-dinner. So sana maging okay yan na. Pero Bal, hindi na kita tatawagin ate or kuya kasi mas matanda ako sa kanya mga kababayan. No? Si Bal is 42 pa lang, ako is 46 na. Bal, bakit nga ba, ano nga ba nangyari? Bakit hindi ka, kasi alam ko marami pa rin tayong mga kababayan na hindi pa nakakapanood yung mga ibang nangyari. Bakit nga ba, kasi usapan natin last is babalik ka na. Anong nangyari? Bakit hindi ka nakabalik ng Batangas? Noong naihatid niya ako, Daddy Frank, doon sa, kung saan man ako natutulog, sa Buendia, nagbigay ako sa kanila ng kahit papaano. Siyempre parang pagpapasalamat ko at na yung parang natagpuan niyo ako sa lansangan. Sa sobrang dami ng mga katulad ko. Kaya ako nag-ano sa kanila na papapasalamat ko sa inyo.
So nagbigay ako ng tig-200 sa kanila, doon sa ibigay mong pera. Tapos humingi sila ng pangmerienda. Nagbigay ako ng kahit pang-inom pa nila. Siyempre yung nagsashot na sila, pinashot nila ako dati pa. Siyempre pakashot ko ng isa, tuloy-tuloy na yan. Pero yung cellphone, big ko doon. At saka yung dalawang Vinci na yung pinag-shopping po sa akin. So hanggang sa ito na, yung tinamaan ako nung alak, inilagay ko yan sa gilid. Tapos nung pagising ko ng umaga, wala na siya. Pati yung pera, nilagay ko yun doon sa ilalim. Kaya hindi po ako nakauwi. Di ba? Sana malaman po nila na ito yung nalungkot ako. Siyempre, mga kaibigan ko yun. Wala naman ibang gagawa. Kasi yung dami ko mga kaibigan. Yung inan mo sa akin. Pangulis ka namin Batangas, dapat tumirit sa sana pa. Nung binalikan niyo ako, nung inikyutan niyo. Nagsisi nga ako nun. Kasi pati yung pera na natitira, panguwi ko ng Batangas, pati yung cellphone, na hindi ko pa nagagamit. Pag-ising ko ng umbang. Nalungkot ako nun, nalungkot ako hindi para sa sarili ko, para sa kanila. Kaya siguro sila hindi sila yung nagpapala na doon na sila. Dahil siguro sa sama ng ugali niya. Ayun, Daddy Frank. Sana mapanood ng kung buhay pa yung nanay ko. Yung natitira kong kamag-anak sa Borongan, Estancial. Kasi Daddy Frank, ganito yun. Sige. Ipinanganak ako sa Borongan. Borongan, Estancial. Pagkababaya kami, Buya Bonda, masaunahan lang siya. Saan sa Tornino kami. Doon ako pinanganak. Tapos, habang ang negosyo ng tatay ko noon dati, kapununan ni Marcos, illegal lagi, tapos may mga nyuga. Kasi sa father side ko yun. Yung mother side ko naman, sa Dolores. Noong yung gera noon, bata pa ako, nilalagay kami sa ilalim na. Kasi may sinundan pa akong isa, yung junior, na may katarata yung isa. So nung, parang gusto nang kunin yung nyugan ng parang tiyahin ko, kapatid ng tatay ko. Lumipat kami sa Tamuso. Kasi may din siya, may nyugan pa. Pero hindi naging maayos yung pamumuhay din. Kasi pinapauwi na yung nanay ko doon sa Dolores. Sa Libertad, Dolores yung sa... Ano pa ako noon? So parang maging grade 1 na. So pumayag naman yung tatay ko, pumayag naman. Umuwi kami. Sa nag-aaral ako, doon ako nag-elementary sa Libertad. So sa pagsisikap kong mag-aaral, kahit hindi naman ganun maganda yung buhay namin, siyempre hindi naman masyadong mahirap, tapos may kinakain kami. So nag-isa ako ng Diyos, noong grade 1 ako, wala akong nakuha honor, tapos grade 2 hanggang ayun, tuloy-tuloy na. Hanggang sa naging salutatorian na lang ako. So, noong yung point na doon,
Ang gusto ng kapatid ko doon sa Mindanao, kunin ako at doon ituloy yung pag-aaral ko. Pero na-stop ako ng 1 taon bago muna ituloy yung pag-aaral. So kinuha ko, pumayag ako doon sa Iligan City. Sa isa kong kapatid na wala na ngayon, 3 yun sila. Inatake sa puso. Pero yung isa kong kapatid na babae, yung sinundan ng panganay, hindi ko na alam yung balita. Pero ang huling balita ko noon, pinapauwi ako, malubhang sakit, pero wala na akong pera. Dahil bumagsak na ako. So, bago ko yung ikwento yung pagbagsak ko, itutuloy-tuloy ko man yung kwento kung paano. Sige. So, pagagap nung yung di pa ako gumagraduate, pero malapit na ako gumagraduate, umuwi na ako sa libertad sa mga magulang ko. Okay pa sila malakas. Nag-steal ako doon nag-steal ako ng ilang araw kasi parang nanibago na yung ng buhay ko. Kasi parang gusto ko nang tumira sa city. Bata pa ako noon, mga 17 years old. Yung nanay ko noon naglalabandera. So sabi ko, Nay, pwede bang iutang mo ako kasi pupunta ako Manila. Siyempre, sirap ng buhay. Mura pang pamasahin nun, Eagle Star, sa mga 700. Iutang mo ako 700, kito lang akong baon. Ang ginawa naman ng nanay ko, nagluto sa yung tawagin yung parang muro na yung nanggagaling sa sa dahon ng nyog, pinagluto niya naman, tapos yung ulam ko, adobo nun. Maagang pambuto umalis doon, mga 7 o'clock. Pupunta ng bayan ng Dolores. Doon yung ng terminal ng Eagle Star, papuntang Manila. Hindi naman tuloy-tuloy yung biyahe Transfer. Pero bago yun, sinabi ko sa nanay ko, sino nga anuhan ko doon? Kasi may yung sasama ka doon tapos parehatid ka, yung paluwas din ng yung kamag-anak din namin. So ito na, yung story short, nandun na kami sa Dolores, pasakay ng Manila. So ito na, para diretso ng kwento. Pagdating ng Manila, hinatid na ako doon sa Las Piñas. Sa kamag-anak namin, yung foreman. So, construction. Nasubukan mo rin na construction? Bata pa ako noon. Construction. Pagkatapos ko mag-construction, mag-iigib ako yung bomba pa na malaki. Tapos, sasama pa ako ng paling. Tapos magtatahi ako. Naranasan ko magtahi ng basahan. Basahan. Akala ko magiging okay eh. Siyempre nakapagod pagagaling mo ang construction, mag-igib ka. Sasama ka pa sa pamamaling. Tapos gagawa ka ng basahin pag day off mo. Pag walang trabaho sa construction. Yung parang nahihirapan ako nun. Bata ako nun. 17 or 18. Naglayas ako nun. Ay hindi pa pala ako naglayas. Sabi ko parang yung nahihirapan ako. Di ba get ako doon sa isa kong kamag-anak. Akala ko yung isang kong kamag-anak doon na okay. Tapos yung naririnig ko yung usapan nila ng asawa na tagdala ka pa dito ng isa pang dagdag. Kaya umahanap ko sa mga kamag-anak. Kaya sinisikap kong mabuhay mag-isa. Tapos ang ginawa sa akin, kasi parang yung pabigat daw ako. Ihatid daw ako doon sa ayaw mo nang bagitin ko sa may tilimen. Ihatid daw ako doon. Pagdating naman sa akin, ganun din. Ibinalik ako doon. Kaya doon ako naglayas nung ibinalik ako doon sa naglayas ako. Maglakad. Hanggang sa nakarating ako ng Luneta. Para ito.
Tapos sa isitahan. First time ko makarating, napapanood ko lang sa TV, saka sa school, sa Libertad, yung picture ng Luneta. Oo. Kaya yung Chitong Vulcan man, yung mga ganyan na ST. So, dating ko doon, madaling araw. Naglakad lang kasi ako. Madaling araw. Pagdating ko nun, ang daming tambay. Daming tambay. Tapos, alas 4 yun, tanda-tanda ako. Tapos, ginigising na ng gwardiya. Nagpipito na yung gwardiya nun. 2-4 o'clock. Tapos may nakilala ako doon na dalawa. Nilapitan ako. Sabi niya, "Dong, anong ginagawa mo dito? Baka mapahamak ka." Sabi ko, "Wala po. Layas po." "Bakit naman? Delikado dito. Umuwi ka doon." Sabi ko, "Ayaw ko na po." Sabi ko, "Kayo po." Sabi, "Matagal na kami dito. Kaya alam na namin ang mga kalakaran dito. Tanda na sila." Diyos ako. Taga Quezon Province. Tapos sabi sa akin, sabi ko, "Ngayon lang ako dumating." Sabi ko, "Delikado dito, anak. Gusto mo yung dito ka na lang muna sa amin." So naging ma-okay yung mga pulis sama. Hanggang sa yung naranasan ko yung unang buhay. Sa piling nila? Hindi pa yun sa piling ng unang nag-ampon-ampon sa akin. Hanggang sa tapos ang sabi sa akin, huwag kang sasali sa kung ano namang mga dito. Huwag kang makipagbarkada. Sinunod ko yun. Siyempre, mabuti akong tao. Hanggang sa nagano ako, parang nagkulubot ka doon. Hindi ko pa alam yung mga sakit-sakit. Yung magkasakit ka. Iniisip ko kung paano mabuhay. Yun yung unang So nakaka-survive yun. Kahit pa paano. Tapos nagkaroon ako ng kaibigan na babae na parang tinulungan ako, nakilala ko sa Avenida. Yung park pa nun dati yung Avenida. Doon ako, tapos ayun yung naging kasama ko. Tapos sinasama ako doon sa Luneta kay nanay para matulog. Doon kami natutulog. Tapos nagkaroon din ako ng mga kaibigan na din, kulboy din. Sila naman sa mga kung ano-anong mga sinihans. Pero hindi ako makapasok. Kasi mahirap na. Tapos nung nangyari, niyaya ako ng kaibigan kong yung babae. Kung masaya sa PICC. Kasi may uso pa yung bike nun, yung bike. So yung bike. Tapos bigla siyang nagkaroon ng lakad. Iniwanan niya ako doon. Tapos nung iniwanan niya ako, lakad-lakad ako. Kasi baka balik. Kasi sabi niya, babalik siya. Tapos, nung paglalakad-lakad ko, may sumusunod sa akin. May sumusunod sa akin lalaki. Tapos nung paglingon ko, sabi ko, bakit sunod ng sunod? Sabi, taga saan ka? Pangalan mo. Sabi ko, inaantay ko lang yung kaibigan. Taga saan ka? Sabi ko, Santa Cruz. Sabi niya, gusto mo bang uminom? Kasi tara na. At tapos nung pagsundo sa kanya, tapos may kotse sila. May kasama sa doon sa loob. Lalaki din, pero mas
mas mainit sa kanya. Nagalakan ako sumama. Sabi, huwag kang magalala, hindi kami masamang tao. So sumama na ako noon kung sa kanya. Ito silang dalawa. Nakatira sila sa Makati, sa isang bagong kondominium. Nung pagdating namin doon, bumili muna kami sa isang convenience store ng sa Miglay. Tapos hanggang sa inom. Tapos yun na. Hanggang umaga na ako doon. Meron silang computer. Pero marunong na akong computer kasi noong nandun ako sa Mindanao sa kapatid ko, may subject na computer. So, kahit kunting turo na lang sa akin kasi mabilis naman ako matuto. Uso pa na yung Friendster, hindi pa Facebook that time. Tapos yung iba pang mga website na ayaw ko nang bagay. So nung unang dating ko doon, sabi ko, ganda naman. Ngayon lang ako maliban doon sa bahay ng kapatid ko na tapos po sa mga kapatid ko. Okay. Nandun na tayo sa condo. Sabi ko, ang ganda. Parang magjowa sila. Sabi mo, kung gusto mo na lang dito tumira. Sabi ko, paano naman yung kaibigan kong babae? Tawagan mo na lang. Kami nang bahala sa alagang ka na. Sabi ko, kanito ko rin yung buhay ko. Siyempre, medyo tatakot ako kasi hindi ko masyado pang kilala yun. Na-meet ko lang yun sa places time. Siyempre, gusto ko nang maginawa para sa sarili ko. Kasi sobrang nang hirap. Dinanas ko eh. Tumira na akong lumita. Tinuruan nila akong mag-computer. Nang ginawa na ako nila kung ano man yung nasa website. Yung may mga website nun nila. Yung pang-slice sa mga yan. Tapos tinuruan nila ako nun. Pero hindi muna ako gumawa na ako. Ang ginawa ko muna nun, kasi hindi pa ako masyadong kalakihan. May gym sa baba at saka may swimming pool. Doon ako nag-start mag-gym. Araw-araw. Tapos sinasama nila ako magbiyahe ng Olonga po. Na-enjoy ko yun. Yung gano'n. Sabi, binibaby nila ako. Bata ko. Nung medyo lumalaki na yung katawan ko na, yun, sabi ko, gawin nyo na ako ng ano. Ginawa nila ako. Tapos nilagay yung picture kung nakaganon pa. Yung medyo malaki na katawan. That time, ang daming mga pagbukas ko ng website na yun, ang daming mga message. Sobrang napakadaming mga foreigner. Doon ako nakakilala ng isang foreigner that time. Ayaw ko nang i-mention yung mga. Tinatanong niya ako kung gusto kong pumunta ng Amerika. Sabi ko, hindi ko alam. Wala pa akong alam sa mga ganyan. Pero hindi alam nung tinitinang. Wala pa ako alam sa mga ganyan. Sabi nga, pagpapadalan mo na kita ng panggasos mo, pambili mo ng gamit. Medyo malaking halaga. Kaya ako na-mention mga siguro mga 40. Ang ginawa ko noon, pero wala akong contact nun sa mga family ko.
ginawa ko, umuwi ako na Umuwi ka sa inyo nung nagkaroon ka ng 40. Pag uwi ko doon, nakarating na ako. Bakit pa lang ako nahagdan? Alam niya na, isa kong yung pinsan, kasama ko na nung pag-akit ko palang nahagdan doon yung magulang ko. Yung nanay ko. Yung tatay ko, paakyat pala, galing na ng palay. Ang sabi sa akin ng nanay ko, buhay ka pa pala. Patay ka na. Nadasalan ka namin. Sakit. Bakit? Oo nga. Patay ka na. Ba't nagbalik ka pa? Pinadasalan ka namin. Lumalikod lang ako. Akala ko masusurprise ka. Sana tinanong mo lang ako kung ano nangyari sa akin. Kung ano nangyari sa inyo. Kung bakit hindi ako nakapag-ano. So, lahat ko, nasilan sa ano, sabi ko, sa tinaluman lang ako, hindi ko, explain kung usap mong kalagayan ko sa Manila, kung ano, hindi yung muna sinabi, sabi ko, agos ka puso ko yun. Pero paano ako, sabi ko, kahit ano man lang, kahit late man lang yung birthday ko, magpapahada ko rin ako. Nakapamili na ako ng bayan kasi para i-surprise. Pero ako yung na-surprise. Ikaw yung na-surprise. Umuwi ka after long time, tapos nung nagkapera ka, umuwi ka doon para i-surprise sila. Pero ikaw ang na-surprise sa sagot nila sa'yo. Di pa ako nakakano naman sa taas. Sa palagay mo, anong reason? Bakit ganun ang reaction nila nung nakita ka nila? Kasi wala daw silang balita sa akin. Wala sila. Hindi man ako sumulat o kaya. Oo. Pero kahit na, nandyan ka na, nakita ka na nila. Di ba dapat masaya sila kasi matagal ka nilang hindi nakita, tapos biglang dumating ka? Dapat gano'n ang nila. So, nung ano yun, pinalipat, nagpaluto muna ako nung gabi na yun, nung araw na yun. Tapos pahanda, in-invite ko yung ibang mga, yung buong barangay. Kasi birthday, murang pagpiliin nun eh. Pero kinabukasan nun, umalis na ako. Umalis ako nang umiyak. Umahagul ako sa bus. Sabi ko, kaya ko. Kasi mas mahal nila yung sinundan ko. Pag nag-aaway nga sila, yung lasing na sila. Kung nag-iinom sila ng tuba, naririnig ko sa tatay ko na. Bakit? Ano pa yan eh? Parang hindi ko atanak yan kasi parang yung niya, dapat ang junior yung bunso. Bakit nagkaroon pa tayo ng isa pang hindi ko alam yan. Pag nalalasing na yung tatay ko gano'n, nag-aaway sila, tarambol. Mayroon ka pang sinundan mo yung junior. Expected nila, bunso na si junior. Nagkaroon pa ng isang ikaw. So parang hindi matanggap ng tatay mo yung gano'n. Siguro. Okay. Kung sa nagigiba na nga lang yung mga sa pag-aaway nila. Pero yung mga words na mga naririnig ko, yun yung tumatatak. Di bali lang, sinampal na lang ako. Kung pag sinampal ako, maghihilip ko. Oo. Pero yung mga salita na manggagaling sa pamilya. Sariling magulang mo pa. Doon ako nag-start na. Bumuli akong Manila. Nung pumunta ako ng Manila, pinagpatuloy ko yung buhay ko.
Jim, hindi ko pwede doon na yung sabi ko, siguro kaya kung magiging bato na lang ata yung puso. Ano yung ayusin ko lang yung sarili ko. Para sa sarili ko. Jim, tuloy-tuloy, Jim. Nangupahan ako nun. Nangupahan ako ng maliit na part. So, mayroon banda. Pero tuloy-tuloy yung chat ko at check ng mga emails. Doon ko nakilala yung nagdala sa akin sa abroad. Yung na-mission ko na ata yung pangalan nun dati. Doon ko nakilala yun. So, sa yung usapan namin. Sabi ko, baka uwi siya dito. First time. Tapos, yun nga, alwasalin, mga ilang linggo, umuwi siya. Magkita daw kami ng isang hotel dito sa Makati. Yung malaking hotel, sikat na hotel, 5-star hotel. So, pumunta ako. Tapos, pero sinabi niya na kung anong room. Sasabihin mo na lang niya sa information. Sinabi ko, tapos mamaya bumabag siya. Yun nga, tita na. Tapos pinakit na ako sa hotel. Pinakain mo na. Tapos, ayun na. Kasi nasabi ko na sa kanya yung problema ko. Lahat. Sobrang ng laking katawan ko nun. Yun, nagustuhan niya. Kasi nagkakam-to-kam kami. Gustuhan niya naman ako. Pag ano namin, tapos sabi ako, darating pa yung isa niyang friend. Galing din ng babasa. Pupunta kami ng Boracay. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ba doon? Nagba na kasi yung dating naging Morongan State University. Ang tagal ko nung din ako, 2011 yung uwi ko. Pero may communication ako sa nanay ko, yung last na communication ko is nung last year. Kung nagtatrabaho pa ako bilang cook sa So, paano nangyari at naging cook ikaw? Well, passion ko na yun. Passion mo talaga. Tapos nag-aaral ako. Sinabay ko na yung pag-aaral. Okay. Tapos yung nag-aaral ko ng ibahing Chinese, nakilimutan ko na kayo mga Chinese na iba. Yung malalalim na. Kasi nagbubulakbol din ako doon sa Barkada. Paano nangyari at unti-unting nawala ang pera mo? Paano? Nung pag-uwi, may naipon ako noon, nung pag-uwi ko ng Pilipinas. Alam ni Mami ayon si Ma'am, alam niya. Tumira ako sa hotel, nagpasarap ako sa buhay. Hindi ko namamalayan na, pero ang dami kong kaibigan na kasama. Hindi ko alam namamalayan na. Yung palubog na pala. Hindi mo namalayan na yun na pala yung huling perang darating sa'yo? Hanggang sa halos naikot yung ating Bicol, kung saan. Hindi ko alam yung nagano na pala yung huling perang So, sa hotel ako nakatira ng ilang months. Nasyak ako. So, umuwi ako doon. Yung kay Hera. Sa Tarlac. Umuwi ako doon. So, kasi sila lang yung parang nagmahal na sa akin. Dati pa ako, bago pa ako mag-start ng yung bago pumayagpag, tapos yung naging model, yung naging malaki. Sila yung kumukuk sa akin nun, pero tumutulong din naman ako sa kanila kahit paano, kahit nasabi ko. So tuwing uwi ko na ako tumutuloy, hindi na ako umuwi sa pamilya nun dahil sa ginawa nila sa akin. Pero noong pinapadalhan pa ako nun,
nagpapadala pa rin ako. Tapos yung punta sila ng Batag, ng Olongapo, kasi trabaho lang sila. Pinapadala pa rin ako. Ang laki rin naitulong ko sa kanila. Tumara kami ng Olongapo. Yung kahit na wala akong pera, nagtrabaho na rin ako doon ng Korean restaurant. Tapos hanggang lumuwas naman ako ng Manila. Nung pagluwas ko ng Manila, doon ako nag-start ulit ng trabaho. Bilang cook na naman ng catering. Hindi ako nang mag-mention ng kung anong pangalan ng catering. Tapos hanggang nag-start na naman ako ng catering. Dahil sa pabait naman yung naging amo ko doon dahil sa barkada naman. Kaya bumalik na naman ako ng Olongapo. Tapos bumalik na naman ako ng Manila. Tapos pag dahil bumalik na naman ako sa kanila para magtrabaho. Nung huling ko na doon sa catering na yun, yung huling trabaho ko na talagang sa barkada na naman. Yung umatras na ako noon, bumalik na naman ako Luneta. Pero ilang araw lang ako doon kasi alam ko na yung Luneta, di ba? Doon ako pumasok sa Machuroca. Yung malaking kantin naman. Oo. Doon ka nagluto. Ilang niluluto? 42 na po tayo. Pero dalawa naman kami. Kasi sobrang dami. Dalawa yung cook. Pero ako yung doon, yung master chef. Masarap ako. Pinaka-head chef. Hindi naman ako sa nagmamayabang masarap ako muluto. Wow. So, hindi natin masyado ayan. So, ilang buwan ako tapos umuwi ang Batangas, balik na naman. Tapos para magbakasyon. Tapos ito, yung pinakahuli na talaga. Yan yung barkada na ng tuluyan na. Tuluyan ng nawalaan na. Na tumira ng Lansangan? Tumira ng lansangan. Bakit ka napatira ng Lansangan? As in, wala ka nang makontak ng mga kaibigan mo na kahit patuloyin ka man lang? Wait, kumukontak ako ng mga kaibigan. Oo. Yung mga natulungan ko dati. Oo. Wala, hindi mo na kasi pag sasabihin, halimbawa, humingi ako ng kahit pangkain man lang, sasabihin nila wala. Kung sino pa yung naging kumari ko. Tapos, yung talagang naging ex mo dito, sa Pilipinas, blinak ako. Tapos yung iba kong kaibigan, blinak ako. Hanggang sa natuto akong mga lakal. Oh. Bit ko yung sako. Matuto akong manghingi, bumalagbag. Nung una, nahiya pa ako. Kasi hindi pa ako sanay. Pero hanggang sa tumagal na, kailangan kong sanayin ang sarili ko kasi hindi ko pwedeng hingian din yung mga homeless din na katulad. Tapos naiintindihan ko niya sila. Pero pag kumikita naman ako, pag sa pagbubukas sa 7-Eleven, pag humingi sila sa akin ng pangkape, binibigyan ko rin sila. Hanggang sa napadpadaan sa airmate, hanggang sa napadpad ako ng bindi. Doon nagkaroon yung mga kaibigan kong iba na galing airmate tayo, nakilala. Doon nagsasayang-sayang kami. Natuto na akong bumalagbag. So umiikot ako ng hanggang Libertad.
para manghingi ng lulutuin na ulam. Ito, yung Libertad dyan sa top. Hmm. Umiikot ka na dyan. Okay. Para sa Libertad na ano yung palengke. Oo. Pinagsasabay ko yung may bitbit ako sa pinagsasabay ko yung paghihingi ng pera. Buti hindi nag-cross ang daan natin dyan. Almost 15 years na kami nagmamarket dyan eh. Siguro talagang hindi nag-cross yung daan natin. Siguro. Itong mga ganyan. Pero so, eto ilang month ka na talaga na naging taong lansangan? Noong August. Last August. So, 7 months or 6 months? August 27 ako. Oh, so, 6 months sabihin na natin. So, ibig sabihin, maiksi pa lang. Pero pag halimbawa yung pag nagiinom ako, ayan may tradies. Babalik sa trabaho. Tapos pag uuwi naman ako ng Batangas, ayan yung pinakahabang ano. Ganyan. Pinadalhan naman ako na ng ano. Tapos yung mga barkada ko talaga. May tanong ako sa Bal, kasi nakuha ko na rin yung routine ng buhay mo. Kaya mo pa bang baguhin ang buhay mo? Kaya mo bang magbagong buhay? At kaya mo bang layuan yung mga kaibigan mo na sa tingin mo ay hindi true friend? Kaya. Kaya pa, di ba? Maaga pa, hindi pa huli ang lahat. Naisip kahapon. Kahapon naisip mo na? Yung pinaka-final na talaga. Pinaka-final na. Yung nakuha pa din ang kunin yung sir. Nung nakuha nila yung cellphone na binigay ko sa'yo and then 5,000, anong naisip mo? Anong na-realize mo? Pag-gising ko, na-realize ko na sa 5,000, binigyan ko pa sila ng pera noon. Tapos, delivery ko pa sila ng kung anong gusto nila. Tapos, nagtira ako ng ang uwi ko ng Batangas. Nilagay ko lang sa gilid ng karton kung saan ako nakahiga. Nakuha pa rin nila yun. Nakuha pa rin nila. At eto pa tanong ko, Bal, no? Kaya mo bang iwasan yung alak? Kaya kong iwasan yan. Pag nasa Batangas ako, hindi naman ako nagiinom doon. So makatuwid kaya ka nagiinom dito para? Sa lungkot, naano din ako doon sa barkada. Okay. Until now, may tampo ka pa rin ba sa mga magulang mo? Wala na. Wala na. Wala na akong tampo sa kanila. Matanda na ako para magtampo pa sa kanila. Okay. Simula nung namatay yung tatay ko na hindi ko nakita. Doon ko nabawasan yung tampo ko sa kanila. Tapos nung nalaman ko nung last year na yung nanay ko may matanda na hinanap ko. Doon din wala yung ano ko sa nanay ko. Basta lahat sa kanila yung para sa mga kapatid ko. Kahit na nauna sila sa akin nung may tampo ako sa kanila. Inuwihan ko pa rin yun. Nung burol niya. Umuwi pa rin ako nun. Doon nag-start yung pagpapatawad ko doon sa kapatid ko. Tapos hanggang sa, ayaw ko lang umuwi kasi siyempre wala akong mukhang iharap sa kanila. Siyempre wala akong may pagmamalaki na ngayon. Wala ka na yung pagmamalaki niyo. Pero alam mo, may magagawa ka pa at malaki pa ang pag-asa, Bal. Bata ka pa, 42 pa lang eh. Sabi nga nila, life begin at age 40. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Tandaan mo yan. May pag-asa pa. At nandito ang Team Daddy Frankie. Gagabayan ka namin. Minsan naisip ko na, sana yung may pera pa ako na, sana binigay ko ng buhos sa kanila. Sabi nila, kisa naman doon sa mga kaibigan na akala ko. Oo, sa family muna. Sana inuna natin yung family natin. No? Pero nagpapasalamat talaga ako, Daddy Frankie, na behalf of your mga kasamahan,
na natagpuan niya ako doon sa may gilid ng bagong building. Yung pinakauna. Nagpapasalamat talaga ako noon na napili niyo. Alam mo, kami ng taong nasa lansangan, nakakapagtaka bakit ikaw ang isa. Bakit isa ka sa mga napili namin? Alam mo kung bakit? Meaning to say, may plano pa si God sa buhay mo. Salamat po. Mayroon pa. No? Yan ang tatandaan mo. Hindi natutulog si God kanino man. Ano man ang nangyari sa iyo, ano man ang mga pinagdaanan mo, may plan si God. Maaring sinubok ka lang ng panahon. Kung hanggang saan ang tibay at tatag mo, at ngayon malakas ka pa, okay pa yung pag-iisip mo, okay pa yung katawan mo, may panahon pa para baguhin ang lahat. Magbalik loob ka kay God. No? Pero bago mo masimulan yan, kailangan linisin muna natin yung nasa puso natin. Wala tayong galit kanino man, patawarin natin yung mga nagkasala para mapatawad din nila tayo. Okay? Yes, Daddy Frankie. Okay. So, bago ang lahat, no, ano ang magiging mensahe mo sa iyong mga magulang? I'm sure mapapanood nila ito. Nay, kung buhay ka pa, kung sino man yung nakapanood ito, mga pinsan ko, ito yung nangyari sa akin. Kailangan yung sino man yung kahit isang pinsan man lang, nagpapasalamat ako kay Daddy Frankie siyempre. Gaano mo kamahal ang iyong ina? Mas mahal pa sa buhay ko, pero yun ang dapat nung malakas pa siya, nakuha ko man na siya alagaan, pero hindi ko naman siya pinabayaan nung nasa abroad ako. Hindi ko, wala na nga akong balita. Wala ka na. Pero may pag-asa pa. Step by step. No? Naniniwala ako doon, Daddy Frankie. May pag-asa pa. Mahaba pa ang lalakbayin mo. Basta iwasan na lang natin yung bisyo talaga. Iwasan natin yung barkada. Iwasan yung pinakauna doon. Yung bisyo ko talagang yung alak, siyempre. Yung barkada na hindi totoo. Okay? pagod na ako sa kanila. So, okay, marami pa tayong pagsasamahan, marami pang araw. Baka mag-close na kasi itong restaurant na pinuntahan natin. Basta bago kita pakakawalan, aayusin muna natin ang lahat. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, Bal, huwag mo na sanang sasayangin ang pagkakataon. Salamat po, Daddy Frankie. Maraming pong salamat sa iyo. Siyempre wala yung Panginoon. Kay God. Yes. Tapos sa iyo at sa mga staff na bumubuo ng kay Daddy Frankie. Maraming salamat. Kahit ako medyo masyado akong nalungkot sa kwento ng buhay mo, pero gaya na ating sinabi, laban, magkasama tayo, no? Walang bibitaw, walang aayaw, maraming nagmamahal sa iyo at sinusubok ka lang ng Panginoon. Paulit-ulit kong sinasabi yan dahil maging ako man, malupit din yung aking pinagdaanan noon, pero kahit minsan hindi ako nagtanong kay God or what, much more nagtiwala ako sa Kanya. Okay? Okay, Daddy Frankie, salamat. Maraming salamat. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po at ito napakinggan natin ang kwento ng buhay ni Bal. Naway samahan nyo kami kung paano niya malalagpasan lahat ng ito. Maraming salamat po and magandang gabi. Salamat po sa lahat na nandyan sa baba, na nasa premiere, lahat po ng nakasubaybay sa buhay ni Valerie. Maraming salamat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong lahat.